Matapos ang 3 araw, bumalik ang NBI sa pinangyarihan ng umano'y shootout sa Atimonan, Quezon. Aminado silang pahirapan ng investigasyon. Habang ang PNP tinutukan ang trajectory o mga tama ng bala sa mga sasakyan. Live mula sa Atimonan, Quezon, may report si Mav Gonzalez. Mav. Mark, sa unang araw nga ng investigasyon nitong NBI, una nilang pinuntahan ang crime scene dito sa Atimonan, Quezon. Mistulang nagtatagpi ngayon ng maliliit na kwento at detalye ang NBI matapos nilang suyurin ang pinangyarihan ng umano'y shootout sa barangay Lumutan sa Atimonan, Quezon. Sa pababang bahagi sa gilid ng kalsada na ito sa Maharlika Highway, nagbaka sakali silang may basyo pa na pwedeng magsabi kung may nagpaputok dito. Ang problema, actually, as of now, wala naman tayo pang na-recover na iba pang physical evidence, no? So, ang ginagawa na lang ng team ko ngayon is we are trying to locate possible eyewitnesses, no? Ang nabanggit sa atin ng isang nakapansin, minutes before dumating yung dalawang sasakyan, hinarang na ng army yung kanilang truck. How do you say that? Perpendicular dito sa road. So, nakaharang talaga siya. Kaya walang possibility na makakalagpas pa yung query nila. Siguro talagang yung query nila, siguro they have received intelligence information na fully armed to, kaya siguro nila ginawa ito. So again, we will be dealing with speculations and I don't want to deal with speculations. Pero sa pader ng isang kalapit na lote, napansin nilang may mga tagusang tama ng bala. Aminado ang mga investigador. Hindi madali ang bigla nilang pagsalo sa investigasyon, lalo pat high-profile case raw ito at marami raw sa mga nakuhang ebidensya, hindi sila ang nagproseso. Palaisipan pa raw kung lehitimo nga ba ang operasyon o kung may kaugnayan ito sa weteng. Naon ng reports ng background ng mga ilan sa mga victims, lalo na itong si Mr. Dick Seaman. Ang initial reports na dumadating sa amin, siya ay isang operator ng bukis ng mga numbers game. Isa pa raw malaking tanong, may kaugnayan ba ang mga nasawing elemento ng PNP at AFP? Ang Regional Crime Lab operatives ng PNP, abala naman sa pagsusuri sa bullet trajectory sa dalawang itim na sasakyang nasa Atimonan Police. Dito sa mga bago umanong SUV na baril at nasawi ang 13 sospek. Ang una may PNPA commemorative plate pa. Sa initial na bilang ng Crime Lab, may 184 entry points o yung mga balang galing sa labas na tumama sa sasakyan. Sa initial na bilang ng Crime Lab, may 184 entry points o yung mga balang galing sa labas na tumama sa sasakyan. Karamihan sa pumasok na bala mula sa kanang bahagi ng sasakyan. 91 naman ang exit points o yung mga balang galing sa loob ng sasakyan o mga balang pinutok mula sa labas at tumagos din palabas ng sasakyan. Halos bumagsak na ang windshield sa dami ng tama. Ang ikalawang sasakyan kung saan raw nasawi si Police Superintendent Alfredo Consemino, 45 ang entry points at 29 exit points sa paunang bilang. Karamihan ng bullet holes nasa kanang bahagi rin gaya ng una. Para malaman naman ang detalyadong trajectory, ilang araw daw ang kailangan. So we're doing the bullet trajectory examination, no? So ang main purpose nito is to determine kung ilan yung entries, yung bullet holes, no, as well as yung exit. Mahirap ma-determine pa yun, no, right now, no. So ngayon we're still doing some forensic examination. Later on, di-determine namin yung trajectory, kung yung mga bullet is upward, downward, at least malaman namin yung relative position ng mga bumarel. Pero soko na rin ang nagsabi, hindi base sa bilang ng bullet holes ang bilang ng ipinutok ng baril. Maaari kasing tumagos lang ang isang bala at nag-iwan ng entry at exit points. Kaya hindi rin daw ito sapat na patunay para matukoy kung isang enkwentro o rob out ang insidente. Ang ilang bag at gamit ng mga nasawi nasa Atimonan Municipal Police Station pa rin. Karamihan naman daw sa mga gamit inuwi na ng mga kamag-anak. Ang 100 cellphone at 2 laptop na nakuha sa crime scene, dinala sa Anti-Transnational and Cybercrimes Division sa Camp Crame. 1 hanggang 2 linggo ang itatagal nito sa Crame habang nire-retrieve ang mga mensahe at iba pang datos na laman ng mga ito. Mark, sa mailalim na nga sa paraffin test, itong 13 taong napatay at inaasahan natin na sa loob ng ilang araw lamang ay makukuha natin ang buong resulta nito. Samantala, ayon naman sa SOCO, wala pa raw dinadala sa kanila na miyembro ng checkpoint personnel para nga dito sa paraffin test. Mark? Mav, sabi nung na-interview mong taga-NBI, wala na raw silang inabutan o nakolektang physical evidence sa Atimonan. May mga nakausap din silang witness na may kinikwento sa kanila pero parang saganang kanila ay mga speculative.
So Mav, ano masasabi mo at ano rin yung nakita mong napalaman lang nila sa pagbalik nila sa site at pagsadya pa nila sa Atimonan, Quezon? Sa ngayon, Mark, medyo tikom pa nga ang bibig nitong mga operatiba natin ng NBI, pero wala naman daw magiging problema ayon dun sa SOCO dahil inilista nila lahat ng nakita nila, lahat ng mga nakuhang gamit doon sa crime scene noong una nila itong puntahan. At pagkatapos nga na makompile lahat ng nakuha nitong fact-finding committee, ito turn over naman ito lahat doon sa NBI. Mark? Okay, maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales.